Only a relationship with the Lord Jesus Christ, who has opened an invitation for us, is big enough to make sense of that pain. When you finally make sense of the pain in your life, you are finding your purpose. Palakpakan niyo si Lord. Amen. Woo! Okay, batiin muna natin ang mga kababaihan ng happy... Anong Mother's Day? Women's Month. Women's Month. Kung katabi niyo po babae, sabihin niyo sa kanya, Happy Women's Month. Yan. Happy Women's Month. Okay, palakpakan po natin lahat ng kababaihan. Special po kayo sa Lord. Amen. Amen. To appreciate all the women. Okay, may sasabihin ako sa inyo, ha? Okay, nung unang sabihin niyo, help. Di ba naririnig natin lagi from the psalmist ang sabi, I look upon the hills, where does my help come from? My help is in the name of the Lord. Again, sabihin niyo, help. Okay, Lord, my help is in the name of the Lord. Okay, so yeah, our ever-present help in times of trouble. Okay, so sino yun? Si Lord yun. Tama? So every time, pag tumutulong si Lord, ginagamit niya yung salitang help. Okay? Yung help na yan, unang-una yung ginamit, yung salita na yan, sa Genesis chapter 2, verse 18. It is not good for man to be alone. I shall make him a suitable helper. Yung helper, ang Hebrew word niyan, sa Hebrew Bible, sa Tanakh, yung Torah, Nevi'im, Ketuvim, yan ang original na Bible, yung Tanakh. Okay? Kasi wala pang New Testament nun. Yun yung Old Testament. Yung Hebrew word na ginamit doon, Ezer, E-Z-E-R or A-Z-E-R. Ezer, na ang ibig sabihin ay helper. Okay? Yung mga babae, ang unang ginawa ni Lord nung tutulong siya sa tao, gumawa siya ng babae. Okay? Hindi ko sinabing tutulong siya sa lalaki, tutulong siya sa tao. Isa pa lang tao nun eh. Tama? Isa pa lang tao nun. So wala rin tumatawag sa kanya na lalaki. Siya lang yung tao eh. Tama? Okay? Tapos sabi ni Lord, kailangan ng lalaki ng tulong. It's not good for him to be alone. Gumawa siya ng mga hayop, hindi suitable. So make him a suitable helper, gumawa siya ng babae. Yun ang suitable helper. Ezer ang tawag sa babae. Helper. Kauna-unahang ginamit yung salitang helper sa Bible nung ginawa ng Diyos ang babae. Pag nanonood kayo ng mga Disney movies, di ba, ang laging nangangailangan ng tulong yung babae. Tama? Yung babae, di ba, yung laging nililigtas yung babae, di ba? Meron pa ng freelancer na prinsipe. Kilala niyo yung freelancer na prinsipe? Yung palakad-lakad lang siya pag nakakita ng natutulog, hinahalikan. Si Prince Charming, freelancer yun. Hinalikan niya si Snow White. Nung si Sleeping Beauty natutulog, hinalikan din niya. Panbihira yung prinsipe na yun. Kung ngayon yun, makakasuhan yun eh. Nangahalik ng tulog. Yung mga babae naman, nahalikan na ng tulog. Ay, tayo na! Ano ba yan? Okay, so lagi yung babae ang nangangailangan ng tulong. Sa Bible po, nung ginawa ng Diyos yung lalaki, tiningnan niya, sabi niya, kailangan ng lalaki ng tulong. Sandali, tutulungan kita. Pinatulog niya yung babae, yung lalaki, tapos ginawa niya yung babae. Galing sa lalaki. Tapos nung gumising, sabi niya, ito yung tulong ko sa'yo. Isipin niyo yun. Yung lalaki ang kailangan ng tulong, gusto siyang tulungan ng Diyos, hindi siya basta tinulungan, gumawa ng babae, yun ang tulong. Kaya yung mga misis dito, gusto ko sabihin sa inyo, kayo po ang tulong ng Diyos sa mister ninyo. Amen? Sabihin nyo sa katabi nyo ba mister nyo, sabihin nyo, ako ang tulong ng Diyos. Para sa'yo. Sabihin mo, mahal, sa huli. Sabihin nyo, mahal, ako ang tulong ng Diyos sa iyo. Paano kita matutulungan? Yan! Pag naintindihan nyo yan, sasaya po sa bahay ninyo. Isipin ninyo, tuwing darating yung mister ninyo, kahit na ginabi, imbis na sasabihin ninyo, saan na naman galing? Sino kasama? Sasabihin mo, Han, okay ka lang ba? Kailangan mo bang tulong? Paano kita matutulungan? Kasi yan ang ministry nyo. Naintindihan nyo? Oh, yung lalaki naman, pakinggan nyo to. Kung naiintindihan ninyo na kailangan nyo ng tulong, tapos ginusto kayong tulungan ng Diyos, nagbigay ng babae sa buhay ninyo para kayo tulungan, ba itatrato nyo ng napakagandang pagtrato yung babae. Kasi mananagot kayo sa Diyos. Tama? Parang sinabi ng Diyos, kailangan ni Pastor magnegosyo. Sandali, bibigyan ko ng puhunan. Kung alam mong sa Diyos galing yung puhunan, hindi mo gagastusin yan sa walang kwentang bagay. Tama? Kasi yung nagbigay ng puhunan, pwedeng bumalik. Tapos sasabihin niya, kumusta yung puhunan na binigay ko? Tama? Alam naman sinabi mo, inubos ko po pambili ng skin sa ML. Patay ka, di ba? Diba? Ay, naglabasan yung mga gamer.
Yung mga hindi nakaintindi, okay yan, okay buhay nyo. Sa mga nag-games, hindi ko yan minamasama. Huwag lang kayong ma-addict dyan. Lahat naman ng bagay na nakaka-addict, masama. Huwag lang kayong ma-addict dyan. Ang request ko lang, kung Christian po kayo, at naglalaro kayo, kung tank kayo, huwag kayong farm ng farm. Nakakatisod ho yun. Okay, matitisod yung mga tao. Okay, yun lang ang gusto ko sabihin, ha? Okay. Yung iba ano daw? Okay na, wag nyo nang alamin. Wag nyo na, kami-kami na lang nagkakaintindihan. Okay, makinig. Kaya naintindihan ko si Mary. Natatandaan nyo si Mary at si Joseph, nawala nila si Jesus, nung 12 years old si Jesus. Tapos sabi sa Bible, grabe ang tension. Grabe ang anxiety ni Mary. Pag nung nakita nila si Jesus after 3 days, ang sabi nila, anak, ba't mo naman ginawa sa amin to? Tama? Bakit? Tanong nyo bakit? Kasi si Mary pinagbilinan ni Angel Gabriel, di ba? Ikaw ang mga anak ng Diyos. Siya ang magiging tagapagligtas ng kanyang bayan. Ililigtas siya kayo sa kasalanan. Wow! Di ba? Kumanta pa siya, ang puso ko yung nagpupuri sa Panginoon at ang aking spirito yung nagagalak. Ako yung magiging mapalad sa lahat ng salinlay. Ganda! Tapos nawala na si Jesus. O isipin nyo, kung kayo si Mary, hindi ba kayo ma-stroke? Nawala nyo si Jesus, di nyo alam kung nasaan. Paano kung biglang 3 days bago nila nahanap Paano kung second day hinahanap nila lumitaw si Gabriel? Mary! Pinadala ko ng Diyos Ama. Kumusta daw yung anak niya? Ano sasabihin mo? Naintindihan nyo? Kayo grabe. O ngayon, i-apply nyo yan dun sa relationship. Binigyan ka ng Diyos ng tulong. Yung lalaki, binigyan ka ng Diyos ng tulong. Anong ginagawa mo sa tulong? Inaalila mo? Ha? Sinasaktan mo? Kasi pag binalikan ka ng Diyos, hindi yung babae ang babalikan, yung lalaki babalikan niya kasi yung babae binigay Ang sabi sa Proverbs, houses and houses and treasures are inherited from the parents, but a prudent wife is from the Lord. Ibig sabihin, kung wala si Lord, walang prudent wife. Ibig sabihin ng prudent wife, understanding na asawa. Kung understanding yung asawa niya, ibig sabihin talaga, galing talaga sa Diyos yan. Okay. O galing sa Diyos, tapos sasabihin sa'yo ni Lord, Musta boy? Kumusta yung pinadala kong tulong? Ha? Tapos may black eye. Ano sasabihin mo sa Diyos? Ano sasabihin mo sa Diyos? Nagdilim paningin mo? Nagdilim mo paningin. Ano nagdilim? Kinabahan mo Di sana di mo kinabahan. Sinungaling yun. Yung mga nagsasabi nagdilim, gitnang-gitna yung sapak nagdilim. Dapat wala siyang tinamaan, di ba? Kung nagdilim paningin mo, dapat ganito. Nung ginustong tulungan ng Diyos ang tao, gumawa siya ng babae. Kaya palakpakan natin lahat ng kababaihan. Maraming salamat po. Kaya mga kababaihan, huwag niyo pong kakalimutan kung ano kayo, tulong kayo. Hindi ho kayo kalaban, ho. Hindi kayo kalaban, hindi kayo kaaway, hindi kayo kakompetensya, tulong ho kayo. Okay? Kayo ang tulong ng Diyos. Yun ang tawag ng Diyos sa sarili niya pag tumutulong siya Azer. Isipin niyo, sobrang powerful ng pagka-position sa babae na yung nanay, siya ang nagdidictate ng mood ng isang bahay. Pag masaya ang nanay, masaya buong bahay. Pag galit ang nanay, galit buong bahay kahit hindi nila alam kung bakit. Tama? Kami mga tatay, kahit galit kami, wala namang pake. Galit na naman tatay nyo, hayaan nyo na yun sa isang sulok. Pero pag nanay ang galit, yung bahay, nakasimangot, pati yung bintana, ganun. Nasa labas ka pa lang, ay, galit yung bahay. Naintindihan? Galing kayo sa Diyos, huwag niyong mamaliitin yung papel niyo sa buhay. Siyempre yung lalaki leader, kayo yung support. Ganun yan, okay? Halimbawa, sa mga gamer, isipin niyo sobrang importante. Halimbawa, ikaw yung assassin, tapos harap ka ng harap, mamamatay ka agad. Hayaan mo yung tank sa unahan. Intindihan niyo? Ganun yun. Yung mga mister, kami ang tank, hayaan niyo kami sa unahan. Okay? Huwag niyo kami pangunahan. Okay? Supportahan niyo kami. Pero, okay. Tapos pagdating kay Jesus, unang binalita yung pag darating si Jesus, sa babae sinabi. Siyempre yung sa mga prophets sila Isaiah, iba yun. Pero sa New Testament, sa babae sinabi. Unang nagalaga kay Jesus, babae. Tama? Unang bumati kay Jesus, si Elizabeth, babae. Tapos yung dalawang baby, nagparty-party yung dalawang fetus. Narinig pa lang yung boses ng nanay, yung fetus, si John, fetus pa lang si John nun, pati si Jesus, fetus pa lang Nagsisipa sabi ni, tumatalon yung baby ko. Di ba? Yung si John the Baptist yun, tugs.
Uy, si Messiah, andito. Kaya ho kami tayong mga Christian, talagang bawal sa atin abortion. O, sasabihin nila, hindi pa baby yan, hindi pa tao yan, fetus yan. Hindi daw tao yung fetus. Yung fetus, Latin word yun, ang ibig sabihin nun, small human. Maliit na tao. Okay, so, yan. Tapos, nung si Rebecca pa, buntis siya, may kambal, di ba? Kambal, si Jacob, tsaka si Esau. Kilala niyo si Esau? Masarap yung pagtostado, tapos maanghang yung suka. Di ba? Nagpapambuno yung dalawa. Sabi ni Rebecca, Lord, bakit ganito? Sabi ni Lord kay Rebecca, sa loob ng iyong tiyan may 2 bansa. Fetus pa lang, sa mata ng Diyos, ano daw yung nandun? 2 bansa. Kaya hindi pwede abortion sa mga Christians. Kasi akala mo, yung pinapatay mo, isang ganyan. Sa mata ng Diyos, isang bansa yun. Lahat na manggagaling sa Kanya, kita ng Diyos yun lahat. Tapos puputulin mo, sino ka? Diyos lang ang nagde-decide kung sino mabubuo, sino hindi. Tapos nung nabubuo, pipigilan mo. Diba? Sasabihin, hindi pa naman bata yun eh. Halimbawa, naggagawa ako ng cake. Diba? Layers yun eh. Diba? So tapos ginawa mo. Anong ginagawa mo? Cake. Hindi cake yan. Tapos tinapon mo. Diba? Ano sasabihin ko? Sinira niya yung cake ko. Hindi ko naman sasabihin sinira niya yung arena. Cake yung ginagawa ko eh. Tama? Kung binigyan mo lang ng time, tapos na ilagay ko sa oven, cake yun, mamamatay cake ka! Yan na, si John, di ba? Tapos, lumaki na si Jesus, di ba? Tapos, nag-ministry na siya. Sa Luke, may nang babash sa akin. Kasi mga pastor po, suportahan niyo po yung mga pastor, napakahirap. Lalo yung resident pastor. Kasi mula dedication, sabi nga sa Catholic, binyag hanggang libing. Nandun ang parish priest o kaya ang pastor nandun. Ako po traveling speaker ako eh. Mas madalas ako sa labas. Yun talaga ministry ko. Yun ang pagkatawag sa akin ni Lord. Yung misis ko magaling sa management. Okay? Ako magaling sa program. Okay? So magkaiba kami. Kasi magaling ako sa program dahil bata pa ako, ilang daang churches na ang nalibot ko. Nakita ko na lahat ng klase ng program. Okay? Gusto nyo maingay na service? Meron ako yan. Gusto nyo tahimik? Meron ako yan. Gusto nyo, hymnals, nakita ko na yan lahat. Okay? So, yung mga pastors, may nagsabi sa akin, bakit kayo tumatanggap ng mga sponsorship, ng donors, ng offering, ganyan, lalo sa online? Ba't ka tumatanggap? Si Jesus hindi tumanggap ng ganyan, wala akong nabasa. Dati po pala patol ako sa basher nung bago ako nagaganyan eh. Ngayon, nag-mature na ako, hindi na ako mapapatol. No? Sabi ko, naniniwala ako sa inyo na wala kayong nabasa. Kasi sa tingin ko, hindi naman talaga kayo nagbabasa. Kaya wala kayong nabasa. May mga supporters mo si Jesus. Luke chapter 8, verse 1 to 3, sinabi dyan yung mga supporter niya. Mga supporter ni Jesus, puro babae. Si Mary Magdalene, si Joanna, si Susana, at marami pa, puro babae. Supporting His ministry from their own means. Ibig sabihin, galing sa sarili nilang bulsa. Nagbibigay sila kay Jesus. Tapos, from town to town, ibig sabihin, advance party niya yung mga babae. Ulit, nung bata pa si Jesus, mga babae unang sumuport, nag-alaga. Pero yung mga babae, pinaalagaan sa lalaki. Ando si Joseph eh. Okay, yung lalaki ulo. Okay. Tapos, nung nagmi-ministry na si Jesus, sino ang nagsusupport? Mga babae. Tapos, nung pinako si Jesus sa krus, sino nasa harap ng krus? Sino? Mga babae. Si John lang ang lalaki doon. Tanong niyo, ba't nando si John? Tanong niyo, bakit? Kasi bata pa si John. Sa lahat ng disciples siya, pinakabata. Tumakbo rin naman siya nung hinuli si Jesus eh. Naiwan pa nga damit niya eh. Natatandaan niyo? Tumakbo silang lahat, walang natira eh. Okay? Pero si John nakabalik. Bakit? Kasama niya yung matanda, si Mary. Inaalalayan niya. Ang mga Hudyo, kagaya natin, mabait tayo sa may edad tsaka sa babae. So, hindi natin huhulihin. Pero kung sila Pedro, sila Mateo, lumapit, huli yun. Malamang bitay din yun. Naintindihan niya? May culture of chivalry kasi sila. Nandun yung mga babae. Nung nilibing, sino sumunod? Mga babae din. Nung nabuhay, kanino unang nagpakita si Jesus? Sa babae. Kay Mary Magdalene. Tanong niya bakit? Kasi kung sa lalaki nagpakita yun, i-analyze pa ng lalaki. Nakita ko si Jesus, sigurado ka ba? Baka nananaginip ka. Hindi. I-analyze mo na. Yung babae, si Mary Magdalene, pagkakita, alam niya agad, pag babae nakakita, kalat ang balita. Di ba? Hindi mo talaga mapipigilan. We appreciate the women. Thank you so much. Palakpakan niyo naman si Lord na gumawa ng mga babae. Salamat po.
Ako po sa bahay, ang dami kong Bible, iba-iba. Alam ni Jerwell yan. I have a mini library at home. Pag pinagsama-sama yung halaga ng mga Bibles ko, makakabili ka ng motor na brand new. Okay, yung Bible ko, no? Hindi ko niyayabang, ang sinasabi ko lang, mahalaga sa akin eh. Okay, so tinitingnan ko yung iba-ibang translation, no? Meron akong Holman, meron akong, basta marami. Okay, so, tapos ito yung favorite ko. Ito gamit ko ngayon sa daily Bible reading ko. Cultural Background Study Bible. Ang ganda po nito. Kasi ipapaliwanag niya sa iyo yung kultura. Okay, bakit ganun? Okay, so, tapos, halimbawa, sinabi diyan sa Book of Numbers, nag-camp yung Israel. Sa susunod na page, may diagram ko na itsura ng camp, kung sino unang lumalapag, sino huling umaalis. Galing, ganda. So talagang para kang nandun sa panahon nila, no? Bakit ko sinabi ito? Kasi sobrang importante po ng Bible. Kasi yung Bible po, kahit na magpabago-bago ang panahon, yung sinasabi ng Biblia hindi nag-iiba. Tama? Tama. Mula nung sinabi ni Lord sa Exodus 20, huwag kang papatay. Thou shall not murder. Ibig sabihin, huwag kang papatay ng inosente. Okay? Hindi ito sa context ng gera. Hindi tayo magpapabarel pag gera. Hindi ganun yun. Okay? Sa context, thou shall not murder. Hanggang ngayon, bawal pa rin yang murder. Okay? Nung sinabi ni Lord, thou shall not commit adultery, hanggang ngayon, masama pa rin yang adultery. Nung sinabi niyang honor your father and your mother, hanggang ngayon, the promise remains, you honor your father and your mother. Okay, si Jesus ang sabat natin. So, hindi na tayo strict. Si Jesus ang kapahingahan po natin. Hindi na tayo stricto kung anong araw tayo magpapahinga. Pero, yung pahinga, isang beses, isang linggo, kailangan mo yung gawin. Kasi hindi yan suggestion. Mandatory yan. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Ang dami ko na pong kilalang pastor na matay sa ministry kasi hindi marunong magpahinga. Okay? Kasi si Lord ang gumawa ng tao. Kung sino ang gumawa ng tao, siya yung magsasabi kung paano yun gumagana. Tama? Di ba pag bumili kayo ng phone, pagbukas ninyo may manual. Tama? Pag hindi nyo binasa yung manual, malaki ang possibility na hindi nyo mamamaximize yung use ng gadget ninyo o kaya masisira nyo siya agad. Kasi baka sa maling voltahe nyo isaksak. Tama? Tama. Marami sa atin, we go through life, hindi natin binabasa yung manual natin. Ginawa tayo ng Diyos, hindi tayo gumawa sa sarili natin. Yung self-made, no? May context lang yan, pero sa totoo, walang taong self-made. Self-made millionaire. Hindi yun totoo. Kasi kung magaling siya magbenta, kaya siya yumaman, may bumili. Hindi alam naman ikaw nagluto, ikaw rin kumain. 'Di ba? Ikaw bumili, ikaw nagbenta, ikaw bumili lahat. Hindi pwede. Walang self-made, no? Yung self-made na 'yan, sa taken at the right context, may ibig sabihin 'yan. Pero sa totoo wala. Okay, meron ba dito nung pinanganak kayo, kinonsulta kayo? Gusto mo na lumabas? Ayoko! Ako, yung ipanganak, nakakasyak ipanganak eh. Na-trauma ako, 2 taon daw, di ako makasalita, iyak lang ako ng iyak eh. Paano kaya hindi matutrauma? Pagkapanganak ko, ginanon ako ng doktor. Ginagawa pa ba yun ngayon? Kaya yung mga bata may trauma eh. Nakamaskara pa yung doktor. Paglabas ko, lahat sila nakatitig, nakamaskara. Sige na nun. Tapos pinalo ako sa puwet. Eh di sinampal ko siya. Nagulat, nabitawan ako. Boom! Una ulo ko, tumalbog ako. Sabi niya sa nanay ko, congratulations, you have a bouncing baby boy. Walang taong kaya magpanganak sa sarili niya, wala rin taong kaya maglibing sa sarili niya. Ibuburol mo sarili mo, tapos ililibing mo. Diba? Kailangan natin ng ibang tao, kaya tayo community. Okay? Tapos may manual. Halimbawa, meron kang kotse. Bumili ka ng kotse, diba? Tapos gasolina. Gas. Unleaded. Tapos sabi mo, hindi. Kung saan ako masaya, kung anong mood ko, yun ang susundin ko. Akin ang kotseng ito. Kargahan mo ng diesel. Ano sa tingin mo mangyayari? Si Lord, ang sabi niya, isang araw, pahinga. Isang araw, pati nga yung mga alipin, bawal utusan eh. Kasi kailangan niya mag-reset, kasi mai-stress. Yung mga hayop, bawal patrabahuin. Yung lupa, on the 7th year, bawal taniman. Alam yan ang magagaling sa halaman, di ba? Dahil, kasi maubos yung nutrients ng lupa, hindi nabubunga eh. Diyos yung gumawa, ba tayo mo sundin? Wala makinalaman sa salvation yun. Para humaba ng buhay mo, pahinga ka.
Hindi yung alas 6 ka aalis, tapos alas 6 ka umaalis para papasok ka sa trabaho. Alas 3 na ng umaga, gising ka pa. Tapos pag nag-ML ka, alas 3 ng umaga, high blood ka na, lalo pag low streak ka. Tapos pag nagkasakit ka, sinisipon ka sa trabaho, nagkasakit ka, sasabihin mo ka talaga, may Diyos, ba't ako pinabayaan? Okay, yan. Sinasabi ko, sobrang importante ng Bible. Alam niyo, ang daming practical dito, na kailangan natin sa buhay. Ang dami niyang utos dyan na hindi niya ni-explain kung bakit, pero it makes sense now, no? Kaya tayo mga Christians, pag bakit hindi ito pwede sa inyo? Kasi may biblical, dito kami sumusunod eh. Okay? Luma na yan! Ano ngayon? Anong luma na yan? Luma na yan, hindi na yan pwedeng isundin. Bakit? Yung ba yung basihan ng tama at mali? Yung luma? Yung luma nga, kaya nga siya tumagal hanggang ngayon kasi gumagana. Kasi gumagana. Tama? Sabihin luma, hindi ibig sabihin luma, hindi na pwedeng sundin. Hanggang ngayon, yung calendar natin, Monday to Friday, Saturday, Sunday pa rin. Ano gusto niyo gawin? Palitan? Gusto niyo yung gabi, tawaging umaga kasi luma na? Pag sinabi ng nanay mo, anak, uwi na. Mama, luma ka na. Ako na masusunod. Tingnan mo na, saan ka makarating, di ba? Hindi yun ang basihan, okay? Hindi yun. Ito. Sino marunong mag-drive? Palakpakan. Marunong mag-drive. Okay. Good. Okay. Kahit hindi kayo nagda-drive, malamang naranasan nyo na to kung sumasakay kayo ng sasakyan, okay? Naranasan nyo na po yung ganito. Nakapark kayo o kaya nasa stoplight kayo, tapos bigla kayong umatras ng dahan-dahan. O kaya, umabante kayo ng dahan-dahan. Okay? Pero mas madalas, umatras kayo dahan-dahan. Taranta ngayon, kung ikaw yung nagda-drive, preno ka, di ba? Tapos umaatras ka pa rin. Nag-handbrake ka na, umaatras ka pa rin. Wala naman sira yung kotse mo. Alam niyo kung ano nangyayari doon? Umaabante kasi yung mga katabi mo. Akala mo umatras ka. Nangyari na yan sa inyo, di ba? Nangyari na yan sa inyo eh. Yung kotse ko, muntik masira dyan kasi nag-MMA po ako dati. Alam niyo MMA, yung pag-traffic, yung nanghuhuli sa traffic, MMA. MMD. Yung MMA ako, yung coach ko, laking tao, coach ko sa Muay Thai, laking tao, nakasakay sa akin. Ganon sa parking, umabante yung katabi namin, hatak siya. Hatak, muntik na matanggal yung handbrake ko eh. Kuna! Dali! Basta umasak yung kotse ko! Tawa kami ng tawa nung na-realize namin na hindi pala kami gumagalaw. Ngayon, paano mo nalaman na hindi ko yung gumagalaw? Tanong nyo paano? Tumingin ka sa isang bagay na alam mo hindi gagalaw. Unconscious yan, hindi mo yan ma-explain. Pero ang ginawa mo agad, yung mata mo, naghanap ng isang bagay na alam mo sa sarili mo, hindi yung gagalaw. Poste, stoplight, building. Diba? Doon mo masusukat. Kasi pag tingin mo sa kanya, hindi siya gumagalaw eh. Hindi naman ako lumalapit eh. Hindi naman ako lumalayo. So, hindi ako ma-atras. Diba? Doon mo sinukat sa hindi kaya mo nalaman na hindi ikaw yung may mali sila. Kasi merong bagay na hindi Paano kung pagtingin mo sa building, gumagalaw din yung building? Gumaganyan siya, oh. Paano? Pagtingin mo sa stoplight, gumaganyan yung mga poste. Paano ka ngayon? May problema ka, may vertigo ka, di ba? Di ba? O kaya lumilindol. Basta may problema, hindi normal. Tama? Ganyan po sa buhay. Ngayon, ano sinasabi? Ang importante kung saan ka masaya, yung feelings, importante yung feelings, mag-decide ka, depende sa feelings. Yung feelings po parang lagnat yan. Parang lagnat yung feelings eh, bumabalik-balik lang yan eh. Kaya yung iba, nagkaanuhan na lang, nagkataasan na lang ng pride, nag-divorce o kaya nag-annulment, tapos nabayaran, tapos namimiss nila ngayon yung isa't isa. Wala silang magawa. Ang pinaka nakakatawa pa, naghiwalay, pirmahan na. Nag-asawa na ng bago. Na-miss yung isa't isa, nagkagustuhan ulit. O, siya yung legal na asawa, siya na ngayon yung kabit. Di ba? Bakit? Sinunod yung feelings. Sinunod yung feelings. Kaya sa kasal, pag nagkakasal po ako,
Hindi ko sinasabi na, sige, yung vows mo, ito. Hindi, message lang. Ang vows, kami magsasabi ng vows. Susundin mo yung vows galing sa Bible. Bakit? Kasi baka sabihin nung bride o nung groom, I will love you as long as you make me happy. Di ba ganon? Basta pamahalin kita hanggat napapasaya mo ko. Ano yan, clown? Kung gusto mo lang pampasaya, magrenta ka ng clown, 2.5 lang yun. May face painting pa. Yung iba nga may kasama pang chairs and tables eh. Okay, hindi po. Bakit? So, ang feelings nagalaw yun eh. Yung salita ng Diyos, hindi. Ang tama, tama. Ang mali, mali. Repercussions niyan, ganito, ha? Pakinggan nyo to, ha? Kuya Ruther naman, ang insensitive, paano yung feelings namin. Makinig kayo. Pag-isipan nyo mabuti to, ha? Isipan nyo. Ang sabi ng mantra, kung saan ka masaya, gawin mo, basta walang nasasaktan. Kung sino man na nag-umpisa niyang mantra na yan, kung sino man nakaisip niya, gusto kong sabihin, hindi siya masyado nag-iisip. Bakit? Pakinggan nyo. Unang-una, hindi basehan ng tama yung kung saan ka masaya. Okay? Si Jose Rizal, tingin nyo, masaya siyang nagpabaril sa Bagong Bayan? Ha? Sa tingin nyo, magpapabaril ka, bakit dito ako masaya? Si Andres Bonifacio, na pinaglaban nila yung kalayaan ng Pilipinas, tingin nyo mga bumbero lumulusob sa sunog kasi masaya yon. Tingin nyo yung mga sundalo, 1 taon sa Marawi kasi masaya doon. Yung salita ng Diyos, hindi po yung gumagalaw. Kailangan niya ng basihan. Halimbawa, galit na galit ka sa asawa mo, nagdidilim na paningin mo, hindi ka na masaya. Ano sasabihin mo? Hindi na ako masaya, Lord. Di ba? Ayoko na, iwan ko na yung asawa ko. Bakit? Kasi hindi na ako masaya. Ay, kung feelings, ang gagawin mo ngayon, mag-iwalay na kayo. Okay. So sa amin, hindi. Pwede ko lang yung sabihin, Lord, hindi na ako masaya! Hindi na ako masaya! Ano gagawin ko? Tino mo sa Bible? Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae, gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Nag-alay siya ng kanyang buhay para dito. Hindi ako masaya! Sabihin ni Lord, alam ko. Umuwi ka na, mahalin mo yung asawa mo. Mag-alay ka ng buhay. Ganun. Kaya yung Christian marriage, dapat sa Christian marriage, bawal divorce eh. Ayaw ni Lord yan eh. Kasi ayaw talaga ni Lord niya. Galit siya sa divorce. So, pag may sabi, hindi nyo naiintindihan, yung asawa ko po, pastor, basta ba ugali? Papuntahin mo dito, patitinuin namin. Para hindi magdi-divorce. Tutulungan ka namin, ika-counsel natin. Okay? Tinan nyo to pag sa feelings ka nakadepende Sino may trabaho dito? Magpalakpakan. May trabaho. Okay. Sino nanonood ng NBA? Magpalakpakan. Okay. Sino makalibron? Magpalakpakan. Steph Curry. Okay. Sige, Steph Curry tayo. Pakinggan nyo to Championship. Buzzer beater. Pag naka 3 points, lalamang kayong isa, champion kayo. Ikaw si Steph Curry. Pinasa sa iyo yung bola. 3, 2, na libre. Isushoot mo ngayon. Steph Curry naman, di kailangan malibre. Kahit double team, kaya niya Okay? Isushoot mo ngayon. Tapos naalala mo, kung saan ka masaya, gawin mo, basta walang nasasaktan. Pag na-shoot ko to, paano si Lebron? Iiyak yun. Paano yung pamilya niya? Paano yung lahat ng members ng team nila? Masasaktan kasi ang pinaka nasasaktan sa championship, hindi yung mga hindi nakapasok sa championship. Ang pinaka nasasaktan yung second place. Tama? Ang pinaka mainit ng ulo sa top 1, yung top 2. Kasi kung wala yung top 1, siya yung top 1. Tama? Ganon lagi yun. Lagi ako muntik mag-top 1 nung nag-aaral pa po ako. Letter U ako, Urkiya. Yung top 1 lagi si Tan, katabi ko. Top 1, Tan, uy, muntik na naman ako. Kasi, kung wala ka, ako na yun sa akin nakatingin sa sports, sa trabaho, makinig kayo mingi. Mag-a-apply ka ng trabaho, dala mo yung curriculum vitae mo, tapos 10 kayong nakapila, tapos tinanong mo sa clerk, ilan po ang kailangan? Isa! Magaling ako Paano pag ako yung nakuha? Kawawa naman sila.
Masasaktan sila, ang ganda pa naman ng bihis. Tama? Lahat siya naghanda papunta dito, hoping na sila yung matanggap. Eh, paano pag ako natanggap? Paano si Manny Pacquiao? Ha? Ting! Kung saan ka masaya, basta wala ka masaktan, ha? Hey, mag-uli na ako, bye. God bless you, bye. May asawa, palakpakan. Palakpakan. Okay. Di ba sa kasal, ito, kakakasal nyo lang, di ba? May Alex, sa kasal nyo ba tinanong kung merong tutol? Ha? Tinanong ba nung nagkasal? Meron bang tutol sa kasalang ito? Meron. Kasi pag nasa kasal ako, laging sinasabi yun, di ba? Pastor, pare, meron bang tututol sa kasalang ito? Kung meron, ay magsalita na ngayon o manahimik habang buhay. Di ba? Sa English, ang ganda, is there anyone who would like to contest or protest the validity of this holy matrimonial ceremony? Speak now or forever hold your peace. Iniisip ko, anong plano nyo? Kung may magsalita, ano kaya plano nitong gawin? Nung nagkakasal. Sabi niya, kung meron daw tutol, magsalita na eh. Magsalita kaya ako? Kaya ko itong patagalin. Huh? Tsaka anong qualification para maging valid yung kontra? Anong qualification? Paano kung may 4-year-old na bata, tapos sumigaw, ayoko na dito! Nawiwiwi na ako! Napupupo na ako, tagal nyo eh. Ihihinto nyo ba? Sasabihin nyo, itigil na po natin yung kasal, ayaw ng bata eh. Ha? Hindi, di ba? Kaya pag nagkakasal ako, hindi ko tinatanong kung merong tutol. Ang sinasabi ko, kung meron pong tutol sa kasal na ito, nasa maling lugar ho kayo. Kasi naniniwala ako, Pastor, nung kinasal kayo ni Mami, naniniwala ako, may kontra. Nung kinasal kayo, naniniwala ako, sino ba yung, nandiyan ba yung asawa mo? Nung kinasal kayo, naniniwala ako, may kontra. Sino kasama asawa niya? Sino kasama asawa niya? Meron ba? Ayun, tayo po kayo. Tayo. Yan. Sige po, tumayo po kayong dalawa. Yan, okay na po, ligtas na, wala nang tae. Okay, sige po. Ano pong pangalan nyo? Eddie? Ay, Sharon! Balutin mo ako! Ate Sharon! Napakaganda nung balutin mo. Ano yan? Sinulat ni Willie Cruz, no? Tungkol saan yan? Bituing walang ningning, tungkol saan yun? Sa Lumpiang Shanghai. Okay. Ate Sharon at Kuya Eddie. Yan. Naniniwala po ako. Nung kinasal po kayo, naniniwala ako merong may tutol. Sa tingin nyo, meron wala? Meron. Naniniwala ako meron. Tanong nyo, bakit? In fact, hindi lang kayo. Lahat ng kasal, naniniwala ako may tutol. Kasi kung kinasal kayong dalawa, tinan nyo naman, ang tangkad ni Kuya Eddie, datingan pa lang, di ba? Nung kinasal kayo, tapos walang tutol, ibig sabihin nun, walang ibang nagkagusto sa inyo. Tama? Sa datingan nyo pa lang, mukhang marami kayong karibal dalawa eh. Di ba? Palakpakan nyo naman yung mag-asawa. Kaya hindi mo pwedeng gawing basihan ng gagawin mo sa buhay yung kung merong masasaktan. Huwag kang maging mapanakit. Pero lahat tayo dito, one way or another, may nasaktan tayo. Meron at meron. Nung pinanganak ka pa nga lang, halos mamatay sa sakit nanay mo eh. Tama? Hindi yun ang basihan. Pain is an integral part of life. In fact, in emotional pain, pain is here and it's here to stay. And God does not take away the pain. He doesn't. Very, very seldom times He does through miraculous means. Pero sa buhay talaga hindi. You know what He does? Ask me what? He redeems the pain and turns it into a beautiful story. Beauty for ashes. Yung story mo. Yung story ko, story natin lahat. Ganun ang ginagawa ni Lord. Kaya, if you do not have Jesus in your life, you have no one or nothing to make sense of the pain. Ngayon, tanong ka ng tanong, bakit may pain? Buhay lang ang merong pain. Kasama yun sa buhay eh. Yung iba nga nagbabayad pa sa therapy kasi namanhid. Kaya kailangan nilang makaramdam ng sakit ulit. Di ba pinupukpok ng martilyo? Naramdaman mo. Ang lakas mo na. Magaling na ako, hey! Di ba? Natutuwa ka pag bumalik yung pain.
Pain is here and it's here to stay, and only a relationship with your Maker. I'd go as far as to say only a relationship with the Lord Jesus Christ, who has opened an invitation for us, is big enough to make sense of that pain. And when you finally make sense of the pain in your life, you are finding your purpose. Amen? Amen. Okay. Hindi lang yan sa isang issue sa society. Lahat tayo may kanya-kanya tayong struggle. Iba-iba lang itsura. Lahat tayo meron. Ngayon, ang tatanungin mo na sa buhay ito. Kung hindi feelings, ano? Eto, ang tatanungin mo sa buhay. Yung gagawin ko, hindi mo tatanungin, dito ako masaya? Di ba? Hindi. Wala ba masasapan? Hindi. Yung gagawin ko, anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol doon? Tama ba to sa mata ng Diyos? Pag tama, kahit may masasaktan on the side, pero hindi mo naman sinadya, gawin mo. Pag mali, kahit walang obvious na masasaktan, huwag mong gawin. Malinaw. Ito ang invitation ni Lord Jesus, ha? Ang sabi niya, Matthew 11:28, come to me, all you who are heavily laden, and I will give you rest. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, pagod, at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Okay, may cultural context yan tungkol sa law ni Moises, tungkol sa meron niyang ganyan. Pero you look at it from the experiential relevance of today's life, tingnan mo ano yung sinasabi ni Jesus. Sobrang bait po ni Lord. Isipin niyo invitation. Isipin niyo. Nakakita ka na ba ng benefit program? Tapos ang qualification, yung qualification na ginawa ni Jesus? Anong qualification ni Jesus? Pakinggan niyo ulit, ha? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo aking pagpapahingahin. Sino daw yung lalapit? Lahat. Sino yung lahat? Lahat ng pagod. Sabi ni Jesus, lahat ng pagod, lumapit sa akin. Isipin mo, ang requirement lang, pagod. Nakakita ka na ng benefit program na gano'n, may namimigay ng bigas doon. Ito, may bibigyan ka scholarship. O, anong dadalhin kong records? Tatanungin lang kung pagod ka. Kung pagod ka na, pasado ka. Tanong mo sa katabi mo, pagod ka na ba? Yung iba nga, hindi mukhang pagod, mukhang inaantok na eh. Tsaka mukhang woke up like this. Bakit yun ang sinabi ni Jesus? Alam niya kasi, lahat ng tao, one way or another, isang parte sa buhay mo, sigurado ako pagod ka. Hindi ka man pagod sa school, pagod ka sa pamilya. Hindi ka man pagod sa pamilya, pagod ka sa puso mo, sa relationship mo. Hindi ka man pagod sa puso mo, pagod ka ng mangarap. Hindi ka man pagod mangarap, pagod ka sa ministry. Kung di ka pagod sa ministry, pagod ka sa trabaho. Kung di ka pagod sa trabaho, pagod ka sa buhay mo. Nag-iipon ka, walang nangyayari. Naintindihan nyo? Lagi tayong merong area na pagod tayo. Sakto si Jesus asintado nung sinabi niya, lahat ng pagod lumapit sa akin. Ibig sabihin, lahat. Open yung invitation. Ang tanong, anong gagawin mo? Aaminin mo ba na pagod ka o sasabihin mo, hindi, kaya ko to. Magaling ako eh. Sobrang bait ni Lord. Buti na lang hindi niya sinabi. Buti na lang hindi iba yung requirement niya. Kung sinabi lang ni Jesus, lumapit kayong lahat na mapuputi, sa impyerno ko pupunta. Yung kayong ordinaryong tao, pag nag-swimming kayo, galing kasi ako Cebu, nag-speak ako doon, pinag-swimming ako ni Bishop doon. Pag ordinaryong tao, nag-swimming sa dagat, namumula ako, nagkukulay maroon. Pag ordinaryong tao, nagpulbos, namumuti ako, nagkukulay semento. Buti na lang, hindi sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong matatangkad, kayong maputi, kayong matitipuno, kayong may mga abs, kayong maganda naman yun, pangarap ko yun, no? Pero, ano ba? Kayong matataas ang pinag-aralan, kayong may mga degree na mas marami pag degree sa kumukulong tubig. Maganda rin yung degree. Kayong mayayaman, maganda rin yung mayaman, pero hindi yan ang kailangan ni Jesus para ka makalapit. Ang kailangan ni Jesus, aminin mo sa sarili mo, kahit ano man yung galing mo, accolades na narating mo sa buhay, pag wala si Jesus, hindi ko talaga kaya, nakakapagod talaga. Nakakapagod. Sabi ni Jesus, halika, magpahinga ka sa akin. Come.
Lumapit kayo sa akin, magpahinga kayo sa akin. Ang ganda ng salita natin, yung Filipino, pahinga. Kasi ang English rest, ibig sabihin magpo-pause ka lang. Di ba sa music? Tan, 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 tan. Tapos may rest. Hinto kayo lahat. Sa English, ang ibig sabihin rest, magpo-pause ka lang. Sa ating mga Pilipino, ang ibig sabihin ng pahinga. Ang ibig sabihin ng pahinga, ito ang pahinga. Yung tubig hanggang dito. Tapos iaangat ka ni Lord. Yun ang pahinga. Tama? Pahinga. Pahinga. Para sa mga hindi na Sabi ni Lord, di ka na makahinga? Sikip na ng dibdib mo? Di ka na makahinga? Masyadong masakit? Di ka na maintindihan? Ako maintindihan kita. Mahina ka? Oo, ako malakas pag mahina ka. Di ka dito. Yung mga struggle nyo, naintindihan po ni Lord yan. Si Lord gumawa sa inyo eh. Si Lord gumawa sa atin eh. Kuya Ruther, hindi mo naintindihan. Mas lalong ako mahirap ko intindihin. May 10 tao ako nakatira sa akin eh. Iba-iba ugali. Ibig sabihin, kung depende kung paano mo ako itrato, minsan mamimit mo si Jose Rizal, minsan sila Lapu-Lapu. Depende. Lahat yun, isusuko mo kay Lord. Papatayin mo lahat. Si Pablo, 1 tao lang pinatay niya. Ako, ang dami ko papatayin eh. Meron yung router na lumaki sa squatter area na lugar ng Oksogang. Merong router. Marami akong router. Lahat yung pinapatay ko pag sumusunod ako kay Lord. Para may isang router lang na buhay na sumusunod kay Lord. Yun yung router na version na si Jesus ang naggawa. Kasi may pahinga na. Yan lang offer sa atin pahinga. Gusto niyo ng pahinga? Okay, sabi niya, Revelation 3:20, nakatayo, kumakatok, di ba? Church niya na yun eh. Church niya yun eh. Kinakatok na yung Laodicea. Ang bait ni Lord, church niya, kinakatok pa. Di ba? Isipin mo, sarili mong church, pinagsarhan ka. Marami pong church na ganyan, si Jesus nasa labas. Church yun si Jesus nasa labas. Kumakatok si Jesus. Sabi niya, narito ako sa labas, kumakatok. Kung sino man duminig ng aking tinig, magbukas ng pinto, papasok ako sa kanya, magkasama kaming kakain. Sabi niyo, kain. Alam niyo kung bakit kain? Tanong niyo bakit? Kasi sa mga Hudyo, ang ibig sabihin ng pagkain, relasyon. Sa ating mga Pinoy, ganun din eh. Punta ka ng Jollibee. Punta ka ng Jollibee. Maraming mesa. Nakita mo best friend mo. 2 lang kayo doon. Saan ka uupong mesa? Sa bakante o doon sa best friend mo? Sa best friend mo. Tama? Punta ka ng Jollibee. Okay? Maraming nakaupo. Okay? Tapos, meron dong puro hindi mo kilala. Meron kang isang kilala. Okay? May 2 bakante. Isang hindi mo kilala, isang katabi mo, kilala mo. Saan ka uupo? Sa hindi mo kilala o sa kilala mo? Kasi ang ibig sabihin ng pagkain, pagkasama, relasyon. In fact, sa mga Hudyo, ito ibig sabihin nun. Pag in-invite ka ng mataas na tao, halimbawa, mayor, presidente, ganyan. Sinabi niya, halika dito sa mesa ko. Pastor, dito ka sa mesa ko umupo. Dito, sa tabi ko. Ibig sabihin nun, sinasabi niya sa lahat na nakakakita, sagot ko to. Etong kasama ko sa mesa, sagot ko to, ha? Kasama ka niya sa mesa niya o kaya sinamahan ka niya sa mesa mo. Ibig sabihin, close kayo. Ibig sabihin, sagot ka niya. Ano sabi ni David sa Psalm chapter 23? Ano sabi? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Pinaghahanda mo ako ng kainan sa harap ng mga kaaway ko. Matino ba yun? Kakain kayo sa harap ng kaaway? Meron na ba nag-aya ditong kumain sa harap ng kaaway? Brad, birthday mo! Hindi kakain tayo! Saan? Doon sa harap ng kaaway mo! Ha? Hindi, di ba? Ba't ganun ginawa ni Lord? Tanong niyo bakit? Kasi alam ni David ang ibig sabihin nun. Sinasabi ni Lord, hoy kayo, mga kalaban ni David, bata ko si David ha, sagot ko siya. Yung ibig sabihin nun. Kaya sabi ni Lord sa Revelation, pag pumasok ako dyan, magkasama tayong, ibig sabihin, pag pinapasok mo ko, sa buhay mo, sagot na kita. Kaya mapapahinga ka talaga. Hindi aalis yung problema, pero si Jesus nandyan na. May sasagot na sa'yo, hindi na ikaw ang sasagot. I will close with this, ha? Meron akong childhood pastor, ang pangalan niya, Pastor Edwin Ramos. Rakista to, ang galing. Addict talaga, talamak. Naging Christian, na born again. Ibig po sabihin ng born again, pinanganak ulit, ibang tao na siya. Okay? Nagbago buhay. Sabi niya ito, nung addict pa ako, ang problema ko kasya sa isang plastic bag. Gusto ko na mamatay. Gusto
Gusto ko nang mamatay. Bigting-bigti na ako. Gumagapang na ako sa buhay. Hindi na ako makalakad. Kasi naman pag addict ka, ang kailangan mo lang mahay eh. Ha? Yung mga chain smoker, di ba? Naglalaway, di ba? Pag di mo na makontrol. Okay? Kasi chemicals na yun eh. Kailangan, yun lang ang problema ko. Ang problema ko lang, paano ko mahay sa naukukuha ng pagbili. So, ang problema ko, kasya sa isang plastic bag. Nakilala ko si Lord, na-encounter ko siya, nagbago buhay ko. Akala ko nung umpisa, pag nakilala ko si Jesus, mawawala yung problema ko. Kukonti. Anong nangyari? Nung na-born again ako, nakilala ko si Lord, yung problema kong kasya sa isang plastic bag, naging isang sako. Isang sako na yung problema ko. Bakit? Kasi, pag matino ka na, magiging responsable ka. Tama? Nag-iisip ka na, paano ko matutulungan si nanay, paano yung future ko, yung mapapangasawa ko, yung anak ko, ministry, schedule, lahat. Ang dami na! Ang dami kong problema! Ito daw ang pinagtataka niya. Nagdadasal daw siya. Sabi niya, Lord, di ko maintindihan. Nung wala ka pa sa buhay ko, ang problema ko, ang konti, isang plastic bag, hindi na gumagapang ako sa bigat. Pero ngayon, nasa buhay na kita, yung problema ko, isang sako na. Pero diretso na ako maglakad. Paano po nangyari yun? Alam niyo, sagot sa kanya ni Lord, ang linaw sa isip daw niya. Sabi daw ni Lord, bakit? Sino ba may dala? Sino na ba may dala ngayon? Sabi ni Jesus, mabigat yung dala mo. Liga dito, kaya ko yan. Si Jesus na kasi may dala. Kaya kahit mas marami, mas magaan na. Si Jesus na ang may dala. Hindi po ako nandito dahil wala akong problema. Mas marami akong problema sa inyo. Pero magaan na kasi si Jesus ang may dala. In fact, hindi lang yung problema ko dala ni Jesus. Ako dala ni Jesus. So kung gusto niyo ng buhay na sagot kayo ni Lord, sundan niyo itong panalangin ko ngayon, ha? Hindi ito pagpapalit ng organization or anything. Okay? Sinasabi niyo lang ganito, Lord, pagod na ako, magpapahinga ako sa iyo. Okay? Yun lang. Binababa ko yung pride ko, Lord. Tinatanggap ko yung invitation mo. Pagpahinga, bigyan mo ako ng pahinga sa buhay. Gusto ko po yung sinasabi ni Kuya Ruther. Okay? Tayo po tayong lahat, mag-pray tayo. Pikit po lahat. Pikit lang po lahat. Yung hindi pa po nakakapanalangin ng ganitong panalangin na binibigay nyo yung buhay nyo sa Panginoon at tinatanggap nyo siya bilang hari ng inyong buhay. Kung gusto nyo po itong panalangin na ito, kung gusto nyo po tanggapin ang imbitasyon ng Panginoon, wala pong titingin, taas nyo po yung kamay ninyo. Taas nyo po yung kamay nyo. Tapos, amen, amen. Tapos sundan nyo po itong panalangin na ito. Sisimplihan lang po natin. Dito po mag-uumpisa ang inyong journey kasama ni Lord sa inyong buhay. Sundan nyo po ang panalangin ko. Sabihin nyo po, Panginoong Diyos, maraming salamat po dahil minahal mo ako kahit na ganito ako. Minahal mo ako sa kabila ng kasalanan ko, sa kabila ng pride ko, sa kabila ng paglimot ko sa iyo, minahal mo ako. Ngayong araw na ito, pinaalala mo sa akin, pwede palang magpahinga. Pwede ko palang ibigay sa iyo. Pwede palang umamin na hindi ko kaya. Napagod na po ako. Mula sa araw na ito, binubuksan ko po ang aking buhay. Binubuksan ko po ang pinto ng aking buhay at ng aking puso, at ng aking pamilya, at ng aking trabaho, o kung ano man ang aking pinagkakaabalahan, pumasok ka po at ikaw ang maghari. Kumain po tayong magkasama. Patawarin mo po ako sa lahat ng pagkukulang ko. Hugasan mo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Mula sa araw pong ito, ang buhay ko, sagot mo na po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, na nag-alay ng buhay at nagbayad ng aking mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin si Lord. God is good. God is good. God is good. I'm gonna spend a few more minutes
So, hinuli ko na ito as my way of saying goodbye to everyone and appreciate you all. This has been my ministry since I was 12 years old. Okay? Hindi pa po ako pastor niyan, siyempre 12. Okay, pero 12 years old, ang naging inspiration ko po, si Sammy Badon. Si Sammy Badon pumunta sa church namin nung bata pa ako. Kung hindi kayo familiar sa pangalang Sammy Badon, baka familiar kayo sa pangalang Kiko Matching. Si Kiko Matching ng Batibot at ang buong grupo nila pumunta po sa simbahan namin. Yung simbahan po namin, urban poor. 3 kotse lang ang kasya. Garahe lang siya. Mga 50 bata kami, pumunta sila doon. Nagpalabas po sila, nag-share sila ng gospel doon. Lumabas si Kuya Sammy, nagpuppet siya. Nakita ko si Kiko Matching na pinapanood ko araw-araw tuwing umaga sa Batibot sa Channel 9. Nakita ko siya ng malapitan. Tapos kumanta sila ng mga gospel songs at kung ano-ano pa. Hindi ko yan nakalimutan. Naging ministry ko yan hanggang naging career ko. Ang pangalan ko po, Ruther Urquia, nakasulat po ngayon sa Encyclopedia of Philippine Performing Arts ng Cultural Center of the Philippines bilang isa sa 3 pinakakilalang ventriloquist sa buong Pilipinas. Sige, mapalakpakan niyo si God. I've done it. I've reached it. Alam niyo nung nag-US ako, kung saan-saan ako nag-show, ventriloquist, nag-sign up ako ng Star Magic, 3 taon ako sa Star Magic. Star Magic, nandun si Piolo, si John Lloyd, 3 Star Magic Ball ang napuntahan ko. Puppeteer lang ako. Puppeteer ako. Nagpa-puppet. Ginagawa ko. Kung saan-saan ako dinala ni Lord, I was able to send basta support my family and all that. May mga investment din ako nagawa na ni sa hinagap, hindi ko alam na kaya kong gawin. Dati nung iniisip ko, magkakakotse kaya ako sa buong buhay ko. Kasi yung nilakihan namin, wala talaga talagang pag may dumadaan na ganyan, iniisip, Lord, kahit yung ganyan lang, yung pinapasabog sa pelikula. So, unti-unti, binigyan ako ni Lord, unti-unti, yung unang kotse ko, pang 5 tao, isang magdadrive, 4 tutulak. So, yun. Tinuruan niya ako mag-alaga ng sasakyan So, luma, second hand, brand new. Yung pinakahuli ko, PGT days ko pa yung binili kaya hindi namin binibenta kasi memorabilia ko yun sa PGT. Yung nakaparada dyan sa labas na Ford Everest 2014. Pedicab driver ako ng high school. Naka Ford Everest ako. Yan, nung naka Hyundai Tucson pa lang ako noon, brand new, unang-unang brand new kotse sa angkan namin. Ako lang ang nakabili. Nung nilabas namin sa kasa, tapos napahinto ako sa stoplight, tinabihan ako ng, siguro yung malalaking truck, yung 26-wheeler, yung mga ganyan. Tinabihan ako, pagtingin ko sa kanya, yung nakabalot, yung nakatali. Bigla ako naiyak, hindi ko napigil luha ako kasi the memories came like flooding in. Sabi ni Mrs. ko, bakit? Umiiyak ako sa stoplight. Sabi niya, bakit? Kasi nung production staff ako sa, alam niyo, Boyoyong. Nag-work ako doon sa theater yon, sila Jose Manalo, doon galing. Sabi ko, pag may show kami sa Folk Arts Theater, 2:00 ng madaling araw, nakasabit ako sa ganyan. Yung tracking sa likod, kasi ako yung nagbabantay kung may malalaglag na gamit maliit ako so madali ako ilagay doon. Nakasabit ako sa ganyan. 1990s, nakasabit ako sa ganyan. Ngayon, nandito, brand new yung kotse ko. Hindi ko alam paano ito nangyari. Ang dami ko nang napuntahan. Nung pandemic, pansin niya, hindi na masyadong nagmamarket ng mga videos ko, konti yung puppet, pero nasa akin pa rin, hindi ko binibitawan. Kasi sabi ni Chinky, huwag mong bitawan, diyan ka tinawag ni Lord. Pero hindi na ako for bookings. Wala kayo makikita ngayon na post ko na ganun, for bookings. So, pag may nagtatanong, hindi na, request na lang, pag yung mga suki, matagal na, sige, hindi ko tanggihan. Pero mga bagong din na, corporate na lang, mga schools, mga company, pero birthdays, okay na ako dyan. Okay na ako, I've done that. Yan, laki ng kita namin dyan. Magpa 5 figures ako a week dyan. Nakikita, minsan 6 figures a week. Kasi nung pandemic, naggagawa na ako ng, tapos na yung pandemic, di ba? Bumabalik na yung mga trabaho. Naggagawa ako ng marketing. I-email ko sa lahat ng agents ko. Mga agents ko, mga client namin, mga artista, mga lalaking.
Ang talent fee ko, 5 figures, 30 minutes eh. Siguro isang buwang sahod ng manager, 30 minutes ko. Naayos ko na. Babalik na yung trabaho, magkakapera na ulit. Naubos ng pandemic, pinang-ayuda namin. Benta kaming kotse, benta kaming mga kung ano, mga signature bags na misis ko. Binibenta niya, pinang-aayuda dun sa slum area. Pinambibili ng itlog, ng oxygen, ng bigas. Sabi ko sa misis ko, proud na proud ako sa'yo, pastor ka na talaga. Mas iniisip mo na yung mga tao kaysa dyan. Ang tagal mong pangarap yung bag na yan, tapos binenta mo. Makakasukatan talaga kung talagang nasaan ang puso mo. Tapos nung inaayos ko na yan, napahinto ako bigla. Hindi ko, kaya naniniwala ako nagsasalita pa si Lord eh. Yung iba hindi na lang ikinig eh. Kasi ang linaw eh. Imposibleng ako nag-isip nun eh. Kasi hindi yun ang gusto kong gawin. May gusto kong gawin. Ang gusto kong magkapera ulit. Okay? Ubus na yung pera ko eh. 3 taon yung pandemic eh. Kahit na nakaipon ka, ubus na eh. Ang linaw. Ang sabi sa akin, hanggang kailan kita hihintayin? Nagkakaedad ka na. Hanggang kailan kita hihintayin? Nagkakaedad ka na. Natigilan ako. Tapos sunod-sunod, saan pa kita kailangan dalhin? Ano pang kailangan kong patunayan sa'yo? Ano pang hindi natin nagawa? Umiiyak ako sa harap ng keyboard. Sige Lord. Tapos sabi ko sa misis ko, mag-retire na ako sa children's party. Tapos nagpaalam na ako sa manager ko sa comedy. Ano na po, hindi na ako pwede sa mga drinking, theater na lang ako pwede. Kasi papayag na ako magpa-ordain. Ayoko magpa-ordain eh. In-ordain ako dati pa. Ayoko kasi artist nga ako eh. Tapos sinabi ko payag na, in-expedite ni Lord. Bigla akong in-ordain ako ng pikma, binigyan ako ng krasam, pwede na ako magkasal. Ilang buwan lang nila inasikaso, yung iba ilang taon inayos sa lahat. Tapos sunod-sunod yung schedule ko, talagang tulog ng pahinga ako. Saan ako nagsalita. Sabi ko, sandali kung kailan ko sinabing hindi ako magtatrabaho, saka ang dami kong... Sabi ni Lord, tagal na kita hinihintay eh. Gusto mo ba dito tumanda? Bata ka pa hinahanda dito eh. Dinala ka lang doon para makilala ka, tapos ibabalik kita dito eh. Kaya kung ano yung ginagawa ninyo, kahit gaano kasimple, gawin ninyo talaga with all your heart for the Lord. Hindi ninyo alam kung hanggang saan kayo kayang dalhin ni Lord dyan. I'm gonna end with this. I'm gonna show you, okay? This is what I do. It's called ventriloquism. Okay? Ito po si Titoy. Ang trabaho po ng ventriloquist, pagsalitain yung puppet. Yan ang trabaho namin. Isang bagay na walang buhay, bubuhayin namin. Okay? Yan ang trabaho namin. Okay. Ang ganda dito. Ito po si Titoy. Hello po. Hello. Nasaan po tayo? Nandito tayo sa Victory Christian Church. Victory Christian Church ng Hugo Perez. Talaga po? Oo, sa 13 Martires. 13 po ito, di ba? 13 pa to? 13 Martires, Cavite. Ang ganda. Oo. Ayun, si Pastor Arnold, oh. Ay, hello daddy. Oo. Hello ko. Hello nanay. Hello everyone. Oo. Hello. Oo. Batiin mo silang lahat. Ano ko sasabihin? Sundan mo ko. Sundan niyo daw ko siya. Aalis na kayo? Kararating ko lang eh. Hindi. Yung sasabihin ko, gagayahin mo. Okay ko. Yan. Yan. Hindi. Hindi. Sabihin mo, hello. Hello. Ako po si Titoy. Oy, si Titoy ka din? Router ako, router. Kuya router. Ako, Kuya Router. Ikaw. Titoy. Titoy. Yung mga puppet call, puro letter T pangalan. Titoy, Tango, Telo, Teddy, Tom Tom. Puro letter T. It's my secret way of reminding myself of the cross of Jesus. Small letter T. Yan. Kasi grace ni Lord talaga lahat. Ang ganda ko. Oo. Titoy, sabi ko sa kanila kasi matagal na tayo magkasama. Kahit bata ka pa, ginagamit ka ni Lord. Oo. Ilang taong ka na ba? 6 years old po. 6. Ano gusto mo maging paglaki mo? 7 years old po. Hindi, pag malaki ka na. Gano'n ko kalaki? Ganito, ganyan. Ganyan po. Oo, pag ganito ka nakalaki sa akin, anong gagawin mo? Magda-diet po. Hindi. Ano po? Gusto mo maging doktor, ganyan. Doktor, gusto ko yan. Oo, anong gagawin mo pag naging doktor ka? Medical mission. Medical mission gagawin mo? Oo. Paano?
Ano ko? Libre check-up. Yan, libre check-up. Opo. Sa gata. Ay, magiging pedya ka. Opo. Oh, tapos libre check-up, ano pa? Libre gamot. Libre gamot. Libre vitamins. Ba? Pati Jollibee, libre. Ba? Pati Jollibee, lilibre mo lahat ng bata. Opo. Bo, siguro ang dahil mong naipon, no? Marami kang pera. Wala po. Wala ka palang naipon, eh. Paano mo sila ililibre? May sponsor ko ako. Si Castor Arnold. Castor! Kaya ni ate yan. Nandamay ka pa. Dapat pag may pangarap ka, lagi ka magpipray. Opo. Marunong ka ba magpray? Ay, opo. O paano magpray? Una, kahit naman hindi, pero mas maganda para wala kang distractions, pipikit ka. Ano po? Tinan mo ako ganyan. Ganyan. Okay po. Oh, pipikit ka, tapos sasabihin mo, Lord, pipikit ka lang, tapos sasabihin mo, Ayaw eh. ha? Ayaw. Ano? Ayaw ko eh. Anong ayaw? Uy, patingin. Hindi ako makakikita eh. Wala akong talukak eh. Hindi niya ako ninagyan. Alam ko na ko! Oh, ano? Magkaka-games na lang ako. Magpapalaro ka. Opo. May premyo. May premyo. Opo. Oh. 1,000 Gcash. Mamimigay ka 1,000 Gcash? Opo. Oh. Kailangan nanalo sila sa akin. Oh, kailangan manalo sila sa'yo. Opo. Anong laro yung gagawin nyo? Titigan. Ano, ha? Rapture na, nakadilat ka ako. Ikaw talaga. Oh, magano ka? Mag-recite ka ng verse. Ay, opo. Ano? John? Jan. John. Jan. Yan. Jan, 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 Jan. John? John 14:6. John 14:6. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Ano ko yung sinabi? Turo ko sa'yo. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Ako ang daan. Hala. Pastor, siya daw yung daan. Kulto. Hindi ako. Si Jesus. Si Jesus ko. Oh. Si Si Jesus yung daan. katotohanan Katotohanan. at ang buhay. At ang buhay. Walang nga kung sa nga, kundi sa kang dito nga. Walang kinikilingan, walang kinakoteksyonan. Sir, Diyos ang totoo lang. Hindi kita tatantanan. Hindi kita tatantanan. Wala sa Bible yun. Ba't sinama mo yun? Eh kasi ko, ang dami niyan nangyari. Pandemic, lindol, bagyo, heat index, andito ko rin tayo. Kasi hindi tayo tinantanan ng pagmamahal ni Lord. Amen! Amen. 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 Salamat, Titoy. Salamat po, God bless you. God bless you. O, bow ka na, bow. Kaya, bibilang ako. 1. Bow. Hindi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah, gano'n. 1, 2, 3. Yeah, gano'n. Okay. 1, 2, 3. Ayan po si Titoy. Ayan, Titoy. Ay. Hindi, diyan ka na. Ayan. Yan. Okay. Eto ko. Eto tayo. Kahit saan ka makarating, kahit makagawa ka ng maraming followers, kahit kumita ka ng malaki, ito malaki value na nito eh. This is sobra, okay? Titoy holds a part of Philippine puppetry history, no? Whether you are aware of it or not, no? Si Titoy ang kauna-unahang Pilipino na puppet na nag-million views sa YouTube. Si Titoy ang kauna-unahang Filipino puppet na nagkaroon ng sarili niyang movie, nanalo ng Best Screenplay sa Cinemalaya noong 2015. Cinemalaya, ito as in, this is the big deal. Tapos, marami pa, nakapaghurado siya sa It's Showtime, 2 linggo. No? Isang regular, isang grand finals. Ilang beses siya nag-guest sa ASAP XB. So, tapos ang dami naming nilibot na lugar. Buong Pilipinas, hanggang Mindanao, Palawan, kung saan-saan. Mga churches, hindi lang churches, madami, mga government, mga town fiesta, ganyan. Tapos sa US, sa Hong Kong, sa Singapore, so kung saan-saan. Pero pag hindi ko siya hawak, hindi siya buhay. Ang kaibahan lang naman niya, tsaka ako, meron akong will. Nakaka-decide ako eh. Kasama yun sa design ko. Siya hindi.
Okay? Tsaka mas complex tayo. Meron tayong kung ano-anong system. Siya, hindi, foam siya. Tsaka ano. Pero pag hawak ko siya, nabubuhay. Tsaka yung full potential niya, lumalabas lang pag ako may hawak. Kasi ako gumawa eh. Di mo to pwede pahiram sa hindi marunong. Kahit nga marunong, di nila kaya ilabas yung ugali niya pag ako may hawak. Kasi ugali niya nasa brain ko eh. Yung personality niya na-develop yun sa brain ko. So meron akong dedicated. Di ba kanina, parang talaga kami 2 tao dito. Di ba? In fact, sobrang nakaka-carried away siya. Minsan, may lumapit sa aking mami, sabi niya, Ruther, sabi nung anak ko, si Eunice, sa 7 roses daw niya, gusto niya sasayaw sila ni Titoy. Sabi ko, hindi po naglalakad yan. Gumagalaw lang yan pag hawak ko. Alam niyo, sabi ng mami, ay, oo nga, no? So, akala niya talaga. Yung kaibigan ko, si Alakim, sabi niya, pag hindi mo pagagalawin, huwag mo ilalabas. Okay, ilagay mo sa maleta kasi hindi ako sanay, kinikilabutan ako. Naniniwala na yung part ng brain ko na buhay siya. Ako nga, ini-imagine ko, sana pagdating ko sa heaven, tumatakbo si Titoy, Kuya Ruther. Yung sasabihin ni Lord, sandali, Ruther, may surprise ako sa'yo. Tapos magtatakbuhan yung puppet ko, mga buhay sila. E di andali ko makita sa langit. Uy, si Ruther, oh. Yung mga kasamang puppet. Wala lang, ini-imagine ko lang. Siyempre, iba naman, hindi naman yun, hindi naman totoo. No? Pero, eto tayo eh. Itong Chuck Taylor niya, original to. Mga damit niya lahat. Ginagastosan ko to. Pati maleta niya, sukat sa kanya para hindi pwedeng iwan sa check-in. Kailangan dala sa bagahe para hindi ma-offload. Kasya sa aeroplano. Importante kasi sa akin kasi akin. Alam ko kaya niyang gawin. Pero alam ko kaya niyang gawin. Tumayo na kami sa 30,000 na audience. Nung tumawa, kala mo lilindol. Pero pag ako nag-joke noon, hindi ganun. Pero pag siya hawak ko, iba yung iba. Alam ko kaya niyang gawin. Si Lord, alam niya kaya niyang gawin sa'yo. Lalabas yung full potential mo pag hawak ka ni Lord. Kahit napapaligiran tayo ng pinakamahal, mamahalin sa lahat, pero pag hindi ka hawak nung may gawa sa'yo, kaya huwag ka magpapahawak sa iba. Mga bisyo, mga maling pangarap, mga maling gusto sa buhay, maling barkada. Kasi masisira ka dun eh. Eto pag hinawakan ng iba, tas hindi nilalang para saan to, masisira to eh. Ang tagal na nito sa akin, alam kong alagaan akin eh. Alam ko kung para saan siya eh. Kaya alam ko, pag di ko siya hawak, kahit anong galing niya, pag di ko siya hawak, hindi siya buhay. Ako alam ko, pag hindi ako hawak ni Jesus, hindi ako buhay. Nag-i-exist lang ako, pero wala akong buhay. Hindi tayo puppet, tao tayo. Pero yun ang natutunan ko sa ministry na binigay sa akin ni Lord. All glory to God. Paunin niyo po lahat po na natutunan niyo ngayong araw. Sana magkita-kita pa tayo ulit. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Lahat po ng kaluwalhatian ay sa Panginoon. All glory to you, Jesus. Amen. 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 God is good. God is good.